Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang pahayag ni Inoue, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So alam nga po nating lahat na ang paparating na laban ng Japanese monster na Oya Inoue at ng 3 Division Champion Junto Nakatani sa December 27 ay isang setup ni Turki Al-Ashik, kung saan kapag nagawang talunin ni Inoue at Nakatani ang kani-kanilang mga kalaban, ay sila na ang paglalabanin sa unang bahagi ng susunod na taon para magkaalaman na kung sino ba talaga ang tunay na number 1 fighter ng Japan sa henerasyon na ito. At maging si Nakatani ay sinabi sa interview niya na hindi naman daw sa binabaliwala niya ang kanyang makakatapat na si Sebastian Hernandez. Pero sabik na daw talaga siya para sa susunod na taon kasi hindi na daw siya makapag-antay na makalaban si Inoue, lalo pat alam niya na daw ang mga kahinaan nito. At ngayon pa lang umano ay may perpektong game plan na daw ang kampo niya para ipatikim kay Inoue ang kauna-unahang talo nito sa kanyang buong professional boxing career. At syempre, hindi din natin masisisi si Nakatani kung bakit nangangati siyang makasagupa si Inoue. Dahil sa kabila ng kanyang tibay at pagiging number 7 pound-for-pound best active fighter, ay hindi natin maikakaila na madalas ay natatabunan siya ni Inoue sa eksena, gawa ng nakay Inoue lahat ng atensyon. Subalit sa kasamaang palad nga po ay sa latest interview kay Inoue ng DAZN ay nang matanong ito kung lalabanan niya si Nakatani kung sakaling pareho silang manalo sa December 27 ay tila nagdadalawang isip po ito. Ayon po kasi kay Inoue ay pwedeng oo daw pero pwede din umanong hindi. Depende na daw yan sa mga sitwasyon. Madaming fans naman ang dismayado sa sagot ni Inoue dahil mukhang iniiwasan nito si Nakatani. Pero ganun pa man nga po ay may plano din kasi si Inoue na umakyat ng 126-pound featherweight division pagkatapos ng laban niya kay Picasso upang maging isang ganap na 5 division champion. Lalo pat ang magiging laban ni Inoue kontra kay Picasso ay ang siyang magsisilbing pang-anim na title defense niya na ng kanyang undisputed super bantamweight belts. Sa kabilang banda naman mga idol ay matapos nga pong talunin ni O'Shaquie Foster ang 2 division champion Stephen Fulton nitong nakalipas na linggo lamang, ay may mga lumabas na balita sa social media na posible umanong ang magiging bakbakan sa pagitan ng ating pambato na si Mark Magnifico Magsayo at ni Michael Magnesi ay diretso ng magiging world title fight para sa WBC super featherweight belt. Ito po ay dahil nasungkit ni Foster ang bakanting WBC interim lightweight title nang talunin niya si Fulton. At dahil dyan ay nagsuspetsa ang mga fans na kapag ibinakante ni Foster ang titulo niya sa super featherweight division para ituloy ang kanyang kampanya sa lightweight division, ay paglalabanan na ni Magsayo at Magnesi ang bakanting WBC super featherweight belt. Subalit hindi po ganun ang naging sitwasyon ngayon dahil mas pinili po ni Foster na panatiliin ang kanyang titulo sa super featherweight matapos nitong magdesisyon na ibakante ang kanyang nasungkit na interim belt sa lightweight division. Kaya naman ibig sabihin po niyan ay mananatiling isang world title final eliminator fight ang magiging laban ni Magsayo at Magnesi, kung saan ang mananalo sa kanila ay ang siyang sunod na makakalaban ni Foster para sa kampyonato nito. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol. Sports Talk PH, kakaiba ang laban ng mga Pinoy.